Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ah, Kamusta po ang bawat isa, mga kuya, diyan po sa ICAD at sa MAPRAC. Saan man po kayo naroroon, sa trabaho po. Kamusta po? Ano pong balita sa atin? Sa buhay-buhay natin, kamusta po ang pamilya natin? I hope ang bawat isa sa atin ay nasa maayos na kalagayan. Amen po. At muli, Biyernes na naman po at kailangan araw na naman po para tayo ay makaparinig ng mensahe ng Panginoon Jesus. Amen po. At bago tayo magsimula, meron po akong itatanong sa inyo. Pwede nyo rin pong sagutin mamaya after nito, after nating mapakinggan ang mensahe ng Panginoon. Amen po. So, sino po ba sa atin, no, na minsan napagsabihan na ng magulang na, anak, wag yan ang gawin mo. Ito ang dapat sa'yo. Ito ang nararapat. Ito ang gusto namin ng nanay tatay mo. O sino sa atin ang nagsabi na sa mga anak ng the same thing? Anak, hindi yan ang gusto ko. Ito ang dapat sa'yo. Ito ang gusto namin ng nanay mo. So, ako po, gusto ko lang po bahagi ang isang maikling karanasan ko po sa aking tatay. No? Nung ako po ay nag-aaral ng kolehiyo, o magte-take pa lang ng kolehiyo, ilang beses akong sinabihan ng tatay ko na wag yan ang kunin mo. Una, tinanong ako, anak, anong gusto mong kursong gusto mong kunin sa kolehiyo? Sabi ko, una, doktor. Sabi niya, anak, wag yan ang kunin mo, iba na lang. So, inisip ko noong that time kasi hindi rin namin kayanin kasi nga pag nagdo-doktor nga naman 10 taon ang pag-aaral at medyo may kamahalan. So sumunod na araw tinanong niya uli ako, ano anak, anong gusto mong kuning kurso? Sabi ko, sige ako tayo, magpipiloto na lang ako. So ayaw niya pa rin. Sabi niya, anak, baka pag nagkamali ka ng control sa aeroplano, babagsak yan, mamamatay ka, kasama, dami mo pa yung mga pasahero mo. Iba na lang. So, sumunod na araw, tinanong na naman niya ako sa pangatlong pagkakataon, anak, anong gusto mong kurso sa kolehiyo? Sabi ko, tay, eto, gusto ko maging kapitan ng barko. Sabi niya, anak, walang pinagkaiba sa ano yan sa aeroplano yan, ganun din. Bumangga ka, magkamali ka, lulubog ang barko. Ba't ba ang hilig mo sa mga nakakamatay na profesyon? Sabi ganun ng tatay ko. Ba't hindi ka nalang mag-comsci, computer science o computer programming? Total naman yan naman ng in demand. So ako naman, parang sige na nga. Medyo napilitan ako. Actually, ayaw ko nga po yung computer science dahil iba nga po yung gusto ko. At yun din, no, hindi ako nakagraduate, hindi ko naitapos. Pero nakatungtong po ako ng 4th year college. Ang maraming dahilan, o isa sa dahilan, kasi nung 4th year ako, dahil working student ako, yung huling trabaho ko that time, no, medyo maganda na yung trabaho ko, malaki na yung sweldo ko. At nakikita ko na nakakatulong na ako that time. So nawalan na ba ako ng gana mag-aral o ipagpatuloy yung pag-aaral. Kaso nga lang, sa kasamaan palad, isa ako sa natanggal nung time na yon. So nadismaya din ang tatay ko nung nalaman niya na hindi ako gagraduate kasi nakita niya na meron akong picture na ako ay nakatoga. At ipinagkalat na niya sa mga kapatid niya sa ibang bansa na ako ay gagraduate. Pero ganun pa yun, hindi ko nga naitapos at nadismaya nga ang tatay ko. Pero sinabi pa rin ng tatay ko, anak, nagagalit ako sa iyo kahit na hindi mo tinapos ang pag-aaral mo. Proud na proud pa rin ako sa iyo kasi sa lahat ng magpipinsan, ako pa lang ang nakatungtong ng 4th year college ng ganun kataas, ganun ka layong agwat ng pinag-aralan. Dahil karamihan sa may magpipinsan, kahit sa side ng nanay ko, walang nakapagtapos nung mga panahon na yun.
at walang nakatungtong ng hanggang fourth year college. So yun, kahit pa paano, proud pa rin siya. At habang tumatagal na, pag ano ko dito sa Dubai, habang tumatanda, no, napansin ko sa sarili ko, sa mga kamay ko, na barong pangangatog. So para siyang pasmado. Actually, hindi naman ako pasmado that time. Pero yung pagpapasma na ganun, nalaman ko sa nanay ko na siya rin pala pasmado. Maging ang lola ko, yung nanay niya, pasmado rin. So parang nasa lahi na namin o naman ako, parang ganun. So napaisip ako, kung nagdoktor din pala ako, baka magkamali rin ako sa pag-oopera ng pasyente. So hindi talaga ako para doon sa mga ganung kurso that time. At so yun, merong kinalaman yan sa ating topic ngayong gabi. Pero bago ko i-reveal sa inyo ang mensahe ng Panginoon, bago natin pakinggan, ang mensahe ng Panginoon, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kami ay pinagtipon-tipon niyo muli upang kami makaparinig ng inyong mensahe, Panginoon. Bago kami magsimula, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo upang magpalinis na aming mga puso't isipan, Panginoon. Alisin niyo po ang karumihan sa aming Panginoon at kami ay nagpapakumbabang humihingi ng kapatawaran sa mga naisip, mga nagawa na nasabi namin hindi maganda, Panginoon. Mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Hinihingi po namin ito ng kapatawaran, Panginoon. Sinasadya man namin ito o hindi, Panginoon. At buong pananampalataya namin, Panginoon, na tinatanggap ang inyong kapatawaran sa bawat isa sa aming, Panginoon, na nagkakasala sa inyo. Inaanyayahan namin, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu na samahan kami ngayong gabi, Panginoon. Proteksyonan kami, Panginoon, sa kami na naroroon, Panginoon. Bigyan kami ng wisdom, Panginoon. Manguna sa gabayan kami ng banal na Espiritu, Panginoon. At manguna sa aming, Panginoon, ang banal na Espiritu sa gabing ito, Panginoon. Na aming gawain, Panginoon. At iniwawaksin namin, Panginoon, ang gawa ng kaaway, Panginoon. Walang anuman ang mamamagitang distraction o sagabal, Panginoon, sa amin, sa mga oras ito na sa aming gawain o mapag-aralan at marinig, Panginoon, ang inyong mensahe. At ang mensahe niyo lamang po ng ating Panginoong Hesus, ang aming paririnig, Panginoon. In Jesus' name, inaangkin namin ang katagumpayan na aming gawain ngayong gabi, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak ni si Jesus. Ito lamang po ang panalangin, pasasalamat at pagsamba na may gabay patnubay ng banal na Espiritu sa mata sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, narito po tayo sa bagong serye ng ating talakayan. Ang pamagat po na ating serye ay ang Prayerful Life. Accepting God's will. At ang mensahe po ng Panginoon ay magmumula sa Luke chapter 22 verse 42. Ito pong eksena dito, no? Si Kristo ay at ang kanyang mga disipulo ay pumanik sa isang bundok. Iniwan ni Kristo ang kanyang mga disipulo at siya ang mag-isang pumunta sa puno ng olive o ng olive tree at nanalangin, no? Sabi ni Jesus, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. So, ang nagre-remind po sa akin dito, yun nga po ay ang God's will. So, sa Matthew chapter 6, no, nandito, itinuro ni Kristo naman kung paano ang tamang pananalangin. Diba? Ang karugtong nga, ang naunang verse po nito, no? Our Father in heaven, diba? Holy be thy name. Ito yung karugtong, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So ano po ba ang ibig sabihin ng God's will, no? Sa buhay po natin, meron tayong pinapanalangin. Maraming tayong pinapanalangin. I mean po. At minsan napapaisip tayo, may binibigay ang Panginoon sa atin o binibless tayo ng Panginoong Hesus
no, ng ibang na minsan naiiba sa pinapanalangin natin, no? Tulad ng example ko po kanina, no, nung mga time na yon, sabi ko, tay, ito ang gusto kong kurso. Pero ang gusto ng tatay ko, hindi yan ang para sa'yo. Hindi yan ang wag yan ang kunin mong kurso. Di ba? So, ganyan ang Panginoon din sa atin. May pinapanalangin tayo, pero minsan, napapaisip tayo, Lord, hindi naman ito yung pinapanalangin ko. Lord, bakit ganito? Ito po ba talaga ang kalooban nyo? So, may mga ganyan tayong sitwasyon sa buhay. Amen po. So, ano po ba ang dapat natin gawin? Why we should accept God's will? Una, it is safe. No? Hindi naman to binigay ng Panginoon. So baka mapapaisip kayo, isa po ba ito, Lord, sa will ninyo ang magkaroon ng isang taong pandemic, isang taong COVID, no? Isang taon na natin kasamang COVID, isa rin po ba ito sa mga pinagkaloob ng Panginoon o pinahintulutan ng Panginoon? Kasi Lord, ang pinagpipray namin, protection. Protection ang pinagpipray namin, hindi po disease, hindi po virus, hindi anumang sakit. Ayun po. So titignan natin. Actually, ako sa experience ko sa buhay ko, oo, isa ako sa nananalangin na Lord, protection niyo yung bago pa magkaroon ng COVID, no? Lagi kong pinapanalangin sa pamilya ko, Lord, protection niyo ang pamilya ko sa anumang sakit. So praise God, protektado sila, hindi sila nagkakaroon ng COVID. Nagkakaroon man sila ng mga sakit, mga simpleng sakit, ubot sipon, lagnat. No, mga common na yun. Parang normal na sa tao ang magkaroon ng ganung sakit. Amen po. Pero ito ngayon kasi may COVID. So, pero hindi ko naman inisip o hindi ko naman tinanong ang Panginoon na, Lord, bakit yung pinahintulutan yung COVID? Hindi ko naman tinanong na ganun, no? Ang ating Panginoon. Amen po. So, bakit ko nasabi na safe? Sabi nga po sa Jeremiah chapter 29:11, For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, it is not to harm us. Itong COVID na to, it is not to harm us. So, binibigay ito ng Panginoon sa atin. No? Para mahasa pa ang ating faith sa Kanya. Amen po. Sa anumang uri ng suliranin, hindi lang basta sa COVID, hindi lang dahil sa mga disease o virus na yan, no? Sa mga suliranin natin sa buhay, sa mga pagsubok natin, Lord, ang pinapanalangin ko kapayapaan ng aking katahimikan, Panginoon, ng aking isip. Pero bakit ganito binibigay niyo sa akin? Sakit ng ulo, Lord. Yung mga katrabaho ko, yung mga problema ng pamilya ko. So, binibigyan ng Panginoon yan para ma-practice pa natin lalo yung kapayapaan at katahimikan na hinihingi natin o pinapanalangin natin sa ating Panginoon. Amen po. Sumunod, it is all about obedience. We obey because God's word and His love never fails. So, naalala niyo po, sina Elizabeth at si Maria. Si Maria na ina ni Jesus Christ in His time. At si Elizabeth na ina naman ni John the Baptist. Ayan po. So, nagpadala ang Panginoon ng isang anghel sa kanila at nagsabi na kay Maria na siya ay magkakaroon ng isang anak na lalaki at ganoon din kay Elizabeth, no? Pati nga yung mga pangalan binigay, 'di ba? Eksaktong-eksakto, 'di ba? Wala namang naging against kina Maria at kay Elizabeth that time. Hindi naman nila sinabi na, Lord, bakit ako? Ang dami naman diyan, 'di ba? Tinanggap nila. So they trust, ibig sabihin they trust God. Sabi nga doon, no, sa Luke chapter 1 verse 37, For the word of God will never fail. Walang anumang salita ang Panginoon na
tayo ay nagdala sa ating sa kapahamakan. Amen po. Kaya nga may kantang may isang papuri na sa lyrics doon. Ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya, ibig sabihin, 'di ba? Hindi na magbabago, wala nang makakapagbago niyan. Binigay na ng Panginoon na sa atin 'yan. Ipinagkaloob ng Panginoon sa atin 'yan. Ang kailangan nating gawin ay ang sumunod sa Kanya. At isa nga po ang dahilan sa pagsunod natin dahil alam natin na ito ay hindi nagdudulot ng kapahamakan. Sabi rin po sa Lamentations chapter 3 verse 22, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. So yun nga po, no, ang kanyang habag o ang kanyang pagmamahal sa atin never fail. Hindi kung mo binigyan tayo ng pagsubok sa buhay, hindi na tayo mahal ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Ayun po, ginagamit niya ang bawat pagsubok na yan, ang lahat ng pinagkaloob niya sa atin, mapa-blessing man o mapa-problema man, dahil sa pag-ibig niya sa atin. Binibigyan niya mga problema para tayo ay matuto, mamuhay. Amen po. At mas lumapit pa tayo sa Kanya. Amen. Hindi sa kung kani-kanino tayo lalapit. At ang pangatlo, it is best for us. Hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng hindi natin ikakatuwa. Amen. Na ikakalungkot natin o kung ano man. Ito ay para talaga sa atin. Amen po. After natin malampasan yung mga pagsubok na pinahintulutan ng Panginoon sa ating buhay, no, anong dulot nun? 'Di ba ang sarap sa pakiramdam? At mapapaisip ko na lang, ay Lord, mahal mo pala talaga ako, Lord. Dahil sa pagsubok na binigay niyo sa akin, Lord, natutunan ko na po ang mga ganitong bagay. Nakilala ko ang aking sarili, nakilala ko rin kayo, Panginoon. Amen po. So sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 28, we know that God caused everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So, lahat ng mga ginagawa ng Panginoon sa atin, lahat ng plano ng Panginoon sa atin, binigay na niya yan, nakalatag na yan. No, alam na niya ang mangyayari sa atin. Simula nung tayo ay sinilang hanggang sa huling hininga natin, alam ng Panginoon yan. Lahat ng mga pagsubok na dumaan sa atin, alam niya yan, pinahintulutan niya yan. Amen. At tulad ng ating mga magulang, no, sabi nga nila, mothers knows best. So, alam ng magulang natin kung anong nararapat sa atin. Amen po. Ganyan din ang Panginoon sa atin. Alam ng Panginoon kung anong nararapat sa atin. Alam ng Panginoon kung ano ang pinakamabuti sa atin. Amen po. So sa conclusion, whatever we receive from our God, it is His will. It will not harm us, but it is for our safety. We need to obey rather than complain because God's word and His love never fails. Most of all, it is the best for us. Papuri po sa Panginoon sa kanyang mensahe ngayong gabi. Sana ay malinawan tayo, no, sa tuwing tayo ay nakaka-receive ng biyaya galing sa ating Panginoon. Hindi man ito ang ating pinapanalangin, pero ito ay kanyang pinagkaloob. Amen po. At ito ay para sa atin, sa ikabubuti natin. Hindi tayo pinapahamak ng Panginoon. Tandaan natin yan. At higit sa lahat, ito ay ang pinakamabuti sa atin. So, samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. Hallelujah, Lord. Muli kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe, Panginoon, sa iyong katuruan, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, na kami ay dapat na unawain ang inyong pinagkakaloob sa amin, Panginoon, your
your will for us, Panginoon, na na ito ay makakabuti sa amin, na ito ay dahil sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw, Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. At Panginoon, basbasan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas at ng wisdom, Panginoon, upang maisabuhay namin ito ng maayos at maibahagi namin ito ng maayos, Panginoon, sa aming mga kapwa, sa aming pamilya, at lalo-lalo na, Panginoon, sa mga tao na hindi pa po nakakakilala o tumatanggap sa inyong anak na si Jesus. Ito lamang po aming panalangin, Panginoon, at pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang aming pamilya, Panginoon, na gabayan niyo po sila, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. I-provide niyo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, Panginoon, lalo't nagkaroon na naman po ng ECQ, ng lockdown, Panginoon, sa mga iba't ibang lugarin, probinsya, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. Proteksyonan niyo po ang pamilya sa anumang banta ng COVID, Panginoon. Provide niyo po, Panginoon, kanilang pangangailangan, Panginoon, mula sa pagkain, inumin, Panginoon, financial, Panginoon. Hallelujah, Lord. Kayo lang po makakagawa nito, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon. Kayo lang po makapag-provide nito, Panginoon. By your grace, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Muli, Panginoon, ito lamang po aming panalangin. At pagsamba sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.